Mapagpalang araw po, no? Mga nanay. Gawin niyo. Opo. Yan. English pa yan? Hindi, Tagalog na lang. Sige. Baka tayong magdugo dito. Magandang tanghali po. Ito kami. Yan. Raisin. Dito po kami sa Maginoo Street. Maginoo Street ito, ano? Tawag dito, Street Bible Study. Shop ng Barangay 104. 104, District 1, Songit, Tondo, Manila. Sabi nga nila, Tondo man, may langit din. Meron tayong Biblia, yung ating gagamitin. No? Magsishare po tayo sa mga nanay, kapwa natin senior citizen. Ano yung mga senior citizen, mapapalad sila ngayon. Dahil nakakukuha sila ng 1,000 kada buwan. Tatlong buwan, 3,000. Malaki yun. Nakabuno. Kaya, pag naipasa pa ng batas, mga 5 ang gusto ng senior citizen party list. Gusto nga namin, dalawa eh. Wala daw pagkukunan ng pondo. Di ba, Moser? Dalawa. So, mahirap ang panahon kaya nagpapaypay sila. Mas maganda yan. Lagi kayo may dalang pamaypay, tubig o kaya payong o sombrero. Ngayon, ang point ko dito ay ang salita ng Diyos. Yung magbahagi tayo ng salita ng Diyos sa mga tao. Kasi unang-una sabi ng Panginoong Yesus, puntahan ninyo ang mga tao. Yan na nakalagay sa Biblia po. Isasari kong Biblia kasi. Tingnan nyo po, ano? Dito sa kasulatan, tignan niyo po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ano? Dito sa San Mateo 6 ay 28, 19-20. Pero bago tayo papalahot, manalangin muna sa Diyos. Panginoon Diyos, sabi naman na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan ng bawat isa upang sa ganon lahat po kami makinabang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito sabi ni Jesus. Kaya punta ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa. O, kita nyo? Ang sabi ng Panginoong Yesus, puntahan ng mga tao. Ibig sabihin, kung saan ang may tao, yan pupuntahan sila. Pero hindi naman lahat ng tao tumatanggap. Pero biyaya ng Diyos, ito kung nakikita ninyo ito sa video, yan. Naniniwala sila sa salita ng Diyos, kaya sila po ay pinatutuloy nila tayo dito sa kanilang barangay. So dito pa lang makikita mo na itong mga tao ito, mga nanay, mga Diyos na kagad. Kasi yan po ang ano man tawag dito, ang description ng taong mga Diyos. Pag inalok mo silang Bible study, kahit nagluluto sila, papatayin yung kalan para lang makinig. Yan. Ibig sabihin, kahit mapagkilaw yung kanin, kahit hindi maluto, ang importante nandito sila. Sa isang pagkakataon, may bahay na ganyan po. Nagluluto siya, pag dumating ako, pinapatay niya muna. Mamaya na yan, sabi niya, halika, makinig muna ako. Yan. Kung ano sabi ni Jesus, puntahan ang mga tao. Tawa sinabi rito, hindi po hayop. Tao, ibig sabihin, human being.
Ano ba yung human being? Meron siyang katawan physical, meron siyang spiritual. O anong sabi ni Jesus? Kaya puntahan niyo ang mga tao sa lahat ng bansa. Ito pong Tondo, Manila is bansa ito ng Pilipinas. So, bahagi ito ng Pilipinas. Anong sabi niya pa? Gawin ninyo silang mga tagasunod ko. O, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga higit araw, yung mga tao pupuntahan ninyo, gawin ninyo tagasunod ko. Hindi po tagasunod ko. Kasi yung iba, hindi kayo maniwala, nung araw, meron akong pinunta na bahay. Ay, kumakating sa akin, sabi niya, alas na lang magdikit ang mukha niya sa akin. Sandali ka, bakit? Pwede ba lang yung mukha mo? Hindi ko main. Oh, grabe yun. Sa ano yun, sa Roma. Hindi ko malaman kung baka kursulado ako. Yan. So, maliwanag po, ano? Nandito tayo. Nakasunod na po tayo sa unang baitang. Puntahan ng tao. Ayun ang tanong. O mga nanay, ay iba talaga na sumunod ng Jesus. Masagot. Yan. Masagot po nila, opo daw. Okay. So, hindi niya sa akin sinabi ng opo niya na hindi sa akin. Sinabi niya yan kay Jesus. Okay. At alam ni Jesus yan. Bakit? Eh, lahat ng gawa natin dito sa lupa, alam niya. Oh, okay. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. O yan. Yung utos ni Jesus, yung mga binabasa natin sa Biblia, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ipasunod mo sa kanila. Parang ako ang boss pa. Yun na nakalagay. Sabi ni Jesus, yung daming tao, turuan mo sila, sumunod sa akin. Ito mo ako nagsasalita, parang ako ang buho ngayon. O, anong utos ni Jesus? Una, magningalagay kayo. Pangalawa, susunod kayo. Ang tanong ngayon, susunod ba kayo? Yan, hindi kayo susunod sa akin. Ni Jesus. Yung susundin nyo, yung kanyang utos. Ayan. Kung magtapos na tayo, pangako na. At ang pangako niya sa mga handang sumunod sa kanya, mga pili na, balat na yung diyan. Alam nyo, nasa magandang pangako ng Panginoong Yesus. Sandali, bakit natin tayo ito? Sa inyong buhay araw-araw, meron kang problema, hindi na natin maano yan. Sabali ng problema, kasi sabi nila, pag ang tao walang problema, abnormal. Abnormal. Pag wala ka daw problema. Ibig sabihin, napakakalit. Hindi ka na, no? Yan. Pero si Jesus, sabi niya, doon sa mga handang sumunod, lagi ninyo kung kasama hanggang katapusan ng mundo. Ito po darating ang araw mamamatay tayo. Darating ang araw ang mundo ito mawawala. Mawawala. Ayun ang tanong. Alin kaya mauna? Mamamatay tayo o ang mundo mawala na? Una tayong mamamatay. Dahil yung paglaho ng mundong ito, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ngayon, hanggat nandito tayo sa lupa, ang sinasabi ni Jesus, paghahanda lang sa akin. Paghahanda lang. Sa buhay natin sa ikalawang buhay. Ito ba? Tatanong mo kayo. Sino gusto makarating ng langit? Kaya naman. Sabi nga, sa kamay, hindi ko naman sinabi. Mo nang hindi pa binigay para nakakita sa jowa, Kung gusto nyo makarating ng langit,
Alam niyo, bago kayo makarating ng langit, mamamatay muna kayo. O handa na ba kayo mamatay ngayon? Alam niyo yung tao. Ewan ko ah. Napakadaling magpalit ng kaisipan. Gusto niya makarating ng langit pero ayaw niya mamatay. Ang makakarating ng langit, kailangan patay muna. Mamamatay ka muna talaga. Titira, di buburol ka. Kakain pa ng kape, ay galletas, biscuit, ulo ng kape, yung kapitbahay mo. Lalabayan ka, hilingin ka. Pero, habang nilalamay ka sa lupa, dahil gusto mo makasunod kay Jesus, pagkamatay mo, nandun ka na. Yung spiritual mo ang nandun. Yung katawan mo, yan pinaglalamayan. Kasi babalik sa lupa yan. Ang sabi niya, yung katawan mo galing sa lupa, babalik sa lupa yan. Yan ang sinabi ng Diyos ni Adan. Adan, diyan kang ginawa, diyan ka babalik. Sa Genesis sa 3:9. Pero yung buhay mo, yun ang hakit sa Diyos mo. Yun ang makakapiling mo sa paraiso, Panginoon. Oh. Hindi ba napakaganda? Kaya pag isa kang tagasunod ni Jesus, hindi ka takot mamatay. Sa totoo lang, hindi ka takot mamatay. Eh bakit kaya kinatatakutan nila? Bakit kaya kinatatakutan nila yung kamatayan? Kaya samantala kung naglilingkod ka naman sa Panginoon, eh sigurado, pupunta ka sa paraiso ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ang pangako, sasabahan kita, sabi ni Jesus. Lahat ng tao, pag pinangakuan mo ng mabuti, natutuwa sila. Pero pag hindi mo sinunod ang pangako mo, magagalit siya yan. Tawa, nag-abroad, kaibigan. Sisayos na sapatos ko. Gusto ka na kanya. Doon na kaya. Aga yun sa bond paper. Tugin mo kanya. Kaya nasukat ng paha ko. Hanggang matapos ang kaibigan mo niya sa abroad at hindi niya naibigay yan, sigurado ganit ka kaibigan mo. Pero si Jesus hindi siya ganon. Kasi si Jesus hindi siya tao. Kapag nangako si Jesus, totoo yan, totoo pa rin niya yan. Kaya, huwag tayong dapat matakot sa kamatayan. Ako mismo, ito po kinausap ko ang Diyos ng gabi. Anong araw? Parang tingin ko, parang hindi ko na ginagawa eh. Magwawakas na ako. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, kung di mo na ako kailangan, kunin mo na ako, paghiga ko sa gabi. Pagtulog ko, kunin mo na ako. Tulog ka. Alam kayo ko, kunin mo na ako, kako. Eh, nagising na naman ako ng madaling araw. Babuhay pa ako, kako. Minatulog na naman ako. Nagising ako mga alas 8. Babuhay pa ako. Nahiga na naman ako. Nagising ako. Ay, ibig sabihin, hindi mamamatay ka ako. Tatandaan niyo po yan, ang kamatayan, hindi dapat kinatatakutan. Ang dapat katakutan, ayang, tingnan natin ang Biblia. Sa chapter 10, ito ang dapat katakutan. Dito po sa chapter 10 na San Mateo, ganito nakasulat. Sabi niya ay, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Pag kami kahaway kayo, pinagtatangkahan kayo patayin. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Kasi yun ang bang gustong pumatay sa tao, hindi ba yung kahaway? Yung galit na galit sa'yo, di ba sabi nila, makita lang kita. Gaganyanin ka ba eh. Di ba? So, itong dapat natin katakutan. Sabi ni Jesus, ang
Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan nyo lamang ang kaya nilang Kasi patayin. singitan ko na simiento tong ano mo ah. Pero, Pwede. hindi. Parang kasi dinadadaan yung daga eh. Galing. Para kuminis lang. Matakot kayo sa Diyos. I'm sorry po, Tol. Ayan ang sabi ni Jesus. Sino ang dapat ng katakutan ng tao? Ang Diyos. Tingnan nyo po yung mga politiko. Ito, kayo nanonood kayong balita. No. Mali ang pera. Ginakaw. Ito lang eh. May takot pa ba yan sa Diyos? Yung nagpagawa ng tulay, kalahati, ginastos yung kalahati, binulsa. Nagpagawa ng kalsada. Oy, pagawa ng pangketa. Isang buwan lang dinaanan ng mga sasakyan, bako-bako na. Binulsa. Yan bang mga yan? May takot pa ba sila sa Diyos? Wala. Kasi kung talagang takot sila sa Diyos, pag sinabing 1 milyon ng pondo na yan, yung 1 milyon nilagay mo lahat dyan, wala kang ibubulsa. Magaling si mga nanay. Yung kalahati daw, binubulsa. Ay, kaya, ngayon, nakabidyo kayo. Mapapanood ka ng mga politiko niyan. Hoy, mga politiko, nambubulsa ng kalahating milyon. Ito, sabi nila. Ang lakas ng loob nila. Hindi, totoo naman yun. Sa balita naman talagang ninapulot yun. Hindi nyo naman napulot kaling-kaling yun eh. Diba? O, tuloy natin. Kaya sabi ni Jesus, dapat tayo matakot sa Diyos kasi na siyang may kapangyarihan o yan, puksain ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. So dito, maliwanag ang turo ni Jesus. Huwag kang matakot sa papatay ng katawan mo. O yung mga kahoy mo, huwag mo silang katakutan. Ang katakutan mo ang Diyos kasi yung katawan mo at kaluluwa mo, ilalagay ng Diyos sa impyerno. Oh. Kaya dapat sa tatakutan lang natin ay ang Diyos. Tingnan niyo po ang mga ngaral. Itong mga ngaral na ito, ang kinakausap nitong mga ngaral, mga senior citizen. O, pakinggan nyo ha. Akala niyo yung mga senior citizen, wala sa Biblia. Meron. Mga senior citizen, hanggang ngayon hindi na-provide yung ayuda. Yung iba namatay sa konsumisyon. Delikado kayo, mga nangako. Marami nang namatay sa konsumisyon po. E pinangakuan nyo ba naman pagkatapos walang pangalan? Sasabihin nyo, universal social pension. Universal pa na, bakit hindi sila kasali? E baka naman po, bakit hindi nila binibigay? Binubulsa ba nila? Ito po ha, ito ha. Mga ngaral 12:1. Tungkol sa senior citizen. Alalahanin mo lumikha sa iyo habang bata ka pa. Bago dumating ang panahon ng kahirapan, masabi mo hindi masaya ang buhay. Kailan mo masasabi hindi masaya ang buhay? Pagka matanda ka na. Diba? Pag matanda ka na. Ano ba naman buhay ito? Pinanganak ako mahirap. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Diba? Kaya ito ang pahalala ng mga harap. Hanggat bata ka, huwag mo nang antayin yung maging senior citizen ka kasi puro konsumisyon ang buhay dyan sa senior citizen. Nagalaga ka ng anak. Nag-asawa yung anak mo. Nagalag yung anak mo. Nagalaga ka ng apo. Ito sino mga anak dyan na ginagawa yung alipin ng mga nanay ninyo? Makinig kayo. Huwag kayong magalit siya, ginatotoo lang ito. Mag-reality lang tayo. Nanganganak mo, nag-asawa. Nagkaroon ng anak. Anong sabi ng anak mo? Nanay, diyan muna yung anak ko. Pag yung anak mo kumuha ng katulong, may sweldo yung katulong.
Pero dahil ang nanay mo ay ginawa mong katulong, kahit pagdating na sweldo mo, hindi mo man lang maalala ang nanay mo. Wala kang mamibibigay sa nanay mo kasi katwira mo. Nanay kita, apo mo naman yan eh. Pero pag kumuha kang katulong, papayag ba yung katulong? Sa'yo ng anak mo. Diba? Ako, narinig ko nakita ganyan, mga walang nga kayo ako. Darito talaga. Ang kakapal ng mukha nyo. Nanay nyo, alipin nyo. Minsan naglalaro. Yung nanay naglalaro. Kanino yan? Anak ko sapo. Sipahin ko yan eh. Nanay mo, paglalaba ka? Kung hindi ka marunong maglaba, kumuha ka malalaba. Eh lalo na yun, maraming mga... lagi. Dali mo na lang doon. Di ba? Baka may magalit dyan. Bato-bato sa langit, kaywayan. So, ang sabi ng Panginoon, ng mga ngaral ng Diyos, bago dumating yung hindi mo na malasap ang masarap mabuhay, always, alalahanin mo ang Diyos. Tayo pong mga tao, alam niyo ako, medyo lumaki din ako ng timbahan. Alam niyo, ng bata ako, yung mga nagsisimba, natatanda ko na sila. Ang nakikita ko rin, pagka matanda ng tao, wala nang bisyo kundi bahay, simbahan, bahay, simbahan. Oo! Diyan ko nakita. Dahil lumaki ako ng simbahan. Kasi kalaro ko yung mga sakristan, kasugal ko yung mga sakristan. Oo, nagsusugal kami yung mga sakristan. Alam mo saan galing ang piyara ng sakristan? Huwag na, baka may magsumbong sa inyo. Saan galing? Simbahan. Hindi na, sabihin ko na. Ganito. Malayo yung ano nyo eh. Ito pakinggan nyo na ito realidad dito. Kahit yan mo nila sa akin eh. Pag magsusugal kami nun, para ko, hindi yung open, hindi. Tumpukan. Sabi ko, puro barya yan. Yung pala. Pag galing sila sa baryo, at sa Kristan, bawat pari kasi hindi sa sarili sa Kristan. Pag yung sa Kristan na yun, papag-aralin ng pari. Yan, habang nag-aral yan, responsibilidad niya. Responsibilidad niya sa Kristan. Kung saan ka man magpunta, na pari ka, tagadala ko siya gani, alalay mo siya. Jadi nag-visa sa baryo. Siya rin namang ulit. Uy! Ano? Di ba yung nakapasok kayo sa kumbahan? Di ba ba yung parang mag-adjust? Mahaba ako. Yan. Tungkol. Ano naman sa Kristan? Ano? Ipisilin nila sa babae. Kung ano yung kaya pisilin mo, iputong ba nila? Hindi malalaglag ng pera. Pero yung pisilin mo. Pareho sila. Ayan, pag magsugal ka din, isang pumpo. Eh, talaga naman grabe. Ba't ko na-ikwento yun? Baka magalit sa akin yung mga sakit. Muntik na akong maging sakristan. Pero nung gano'n, sabi ko, ano yan? Yan. Kaya tayo, pinalahanan tayo ng Diyos. Bago man lang dumating po yung panahon na hindi na natin madama yung masarap mabuhay, always, lagi natin alalahanin ng Diyos. Anong alalahanin natin sa Diyos? Yung turo't aral ng Diyos. Baka nakakalimutan natin na, baka nakakalimot na tayo. Dahil sa ating pagkalimot, yan ang mahirap. Pagka nakalimot na tayo. Alam niyo po, napaka-sela ng paglilingkod ng Diyos. Itong ganito paglilingkod nito. Ito yung labor natin sa Diyos. Kaya
kayo nandito, natutuwa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Eh bakit? O, sino gusto pagpapala ng Diyos? Gusto niyo ba pagpalain kayo ng Diyos? Ano magkano gusto niyo pagpapala? Kalahati, 1/4, 3/4 o 1 kilo? Grabe siya. Alam niyo po, sabi ng Panginoon Diyos, ayaw niyo sa Pablo. Tignan niyo si Pablo, si Apostol Pablo. 9:23 ng Korinto, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa salita ng Diyos. Anong ginagawa ni Pablo? Apostol na nangaral. Upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ibig sabihin, unang pinagpapala yung nakikinig. Yung present. Ganyan ng Diyos. Bago pagpalain yung nangangaral, unang pinagpapala muna yung mga present. Kasi, yung present na yun, kagaya nyo, halimbawa, nagluluto ka, iniwan mo luto mo dahil lang sa pakikinig. Naglalaba ka, iniwan mo dahil gusto mo lang makinig. Sakripisyo sa Diyos yan. O halimbawa, naglalaba kayo, nakita nyo ako, limitawan mo muna laba, hindi na muna tayo, pastor, makinig muna tayo. Yan ang titignan ng Diyos ngayon siya. Kasi, yung labada mong yun, baka 10 taon naglalaba ka pa rin. 10 taon nagluluto ka pa rin. Baka hindi ka maka 10 taon, wala na nangangaral. Kaya yun po ay sakripisyo ninyo. Kaya yung sinasabi ni Pablo, unang pinagpapala, yung nandito, yung nakikinig. At sabi ni Pablo, ako kumikinig lang ako ng konti dyan. Tingnan nyo ha. Ginagawa kong lahat ng ito alang-alang sa salita ng Diyos upang makabahagi ako. Tingnan nyo? Para pala Si baby, makabahagi hindi mo na makinig bago magtinda. sa pagpapala ng Diyos. Kailangan may mangaral muna siya. Ikaw muna para bina. At kung nakinig, sila muna pinagpapala ng Diyos. At doon lang pumapasok si Pablo. Nagahal kay kamahal ng Diyos. Halimbawa ako, 30 minutos ako nakatayo. 30 minutos ako nagsasalita. Samantala kayo nakaupo, nakikinig lang. Pagkatapos ipabagsak ng Diyos ang pagpapala sa inyo. At pag binagsak niya, kukuha lang ako ng isang kurot lang ba? Sa tingin nyo, sinong lamang? Ako o kayo? Magaling sila sumagot. Pero delikado kayo, oh. Hoy, binubulsa daw yung kalating ano? Sige, dito na lang tayo. Nagre-reklamo na po sila. Salamat po, Panginoon. Tinuro mo sa amin ang daan ng pagpala. At salamat. Dahil kahit paano po, ang iyong kapangyarihan ay nagtatagumpay sa dako ito, O Diyos, sapagkat hindi po napapaya ang iyong panig sa kanila. Kahit po kalsada, basta may tao, sabi ni Jesus, pangaralan. Salamat po, nandito po ang mga tao. Ikaw po nakakabasa ng kanilang puso at isipan. Hindi ko sila kilala, masigit mo silang kilala. Sapagkat sila po ang willing naman na sumunod sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po sila ngayon ng masaganang pagpapala, yung pagpapalang unlimited. Ibigay mo po sa kanila, hindi lang po sa material na bagay, kundi sa kanilang spiritual na kalagayan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sila naman po sila nanay. Ano po yan? Every Sunday na dadalaw natin, na dadaanan.
Kaya kung nagluluto sila, binibitawan ng luto po, makinig lang sila. Yan po ang totoong lingkod ng Diyos. Ito po, Barangay 104, Sony District 1, Tondo, Manila. Dito po tayo sa Baguio State. Hindi po ano? God bless us all po sa inyo lahat. Sana po kayong mga nanonood ng video, meron po sanang naiwan sa inyo. Mahirap pong magsalita na nakatayo. Baka walang maiwan sa inyo kahit nakapiranggot lang. Sana meron. Yun ang magiging base ninyo sa Diyos. Amen? Amen. Amen.